Dahan-dahan lang ang paghakbang ni Astrid habang pinapanood ang isang grupo ng mga lalaki. 4 ang lalaki at may hawak na babae na pinasok sa isang sasakyan. Lalapit pa sana siya para makita ang mukha ng mga ito. Ngunit nagulat siya nang may nagsalita sa likod niya. "What are you doing here?" Tanong sa kanya ng isang malalim na boses. Napalunok ng laway si Astrid. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Unti-unti niyang nilingon na nagsalita. Ngunit hindi niya maaninag ng maayos ang mukha nito sa sobrang dilim ng kinaroroonan niya. "Kuya, hingi lang po sana ako ng tulong. Kailangan ko lang po pambili ng pagkain." Wika niya sa lalaking nasa harap niya. "You shouldn't go to places like this. It's dangerous." Malamig ang boses ng lalaki habang pinagmamasdan siya. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Naligaw lang po ako rito." May kinuha ito sa bulsa at pinigay kay Astrid. Pagtingin niya mga barya ito, agad niya naman itong tinanggap. "Maraming salamat po, kuya." Napatingin siya saglit, saka mabilis na tumakbo palayo. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Saka lang siya huminto. Nang makalayo na siya, mula sa mga lalaking nagbigay sa kanya ng barya. Agad na kinuha ni Astrid ang cellphone na nakatago sa loob ng kanyang damit. "Gio, kumpirmado nga. Sila ang mga kumukuha ng babae." Aniya, sa sumagot ng tawag, at narinig ang mahihinang pagmumura mula sa kabilang linya. "Hindi pwedeng hayaan na lang natin sila sa ginagawa nila. Kailangan silang mahuli." Seryosong saad ni Gio na nasa kabilang linya. "Anong plano?" Tanong ni Astrid. "Kailangan pa natin magsigawa ng plano. Sa ngayon, Astrid, magpahinga ka muna. Umalis ka na dyan at baka mahuli ka pa nila." "Sige, balitaan niyo na lamang ako kapag kikilos na ang grupo." Aniya bago tapusin ang tawag. Huminga siya ng malalim. Tinignan niya ang paligid kung nasundan ba siya ng grupo na minamanmanan niya. Gusto niya nang matapos ang misyon na to dahil sa hindi mawari niya itsura. Punit ang ilang bahagi ng damit, magulo ang buhok, at may mga bahid ng uling sa muka. Aakalain ng makakakita sa kanya na isa siyang pulube, ngunit ginagamit niya lang ang katauhan na ito para maisagawa ng maayos ang misyon. Ang totoo, isa siyang secret agent at misyon niya ngayon ay ang bantayan ng isang grupo na sa hinala nila, ito ang nasa likod ng pagkawala ng mga kababaihan. "Papasok ka sa trabaho?" Tanong na nakatatanda niyang kapatid. "Oo ate, pinapatawag ako sa headquarters. Baka may balita na sa mission ko." Sagot niya. "Mag-iingat ka sa trabaho mo, Astrid, ha? Mas mahalaga sa akin na ligtas kang umuwi kaysa sa laki ng kinikita mo." Nag-aalalang wika ng panganay niyang kapatid. Ito na lang ang kasama niya sa buhay. Pareho silang may mga trabaho. Siya, bilang isang secret agent, at ang ate Jane niya, isang kusinera sa isang mayaman na pamilya. "Huwag kang mag-alala ate, nag-iingat ako sa trabaho ko. Malaki ang kikitain ko sa misyon ko. Mababayaran na natin, yung kapatid ni Mama." Hindi pa rin talaga tayo titigilan ni Tita Maki. Hayaan mo, Astrid. Matatapos din tong problema natin. Isa sa mga problemang hinaharap nilang magkapatid ay ang perang hinahabol sa kanila ng kanilang tiyahin na kapatid ng kanilang ina na umaabot sa kalahating milyon. Ginamit nila ang pera noong ilang beses silang nagpabalik-balik sa ospital dahil sa sakit ng kanilang ina. Ngunit kalauna namatay ito at ngayon sinisingil sila ng utang. "Oo ate, matatapos din to. Kapag natapos na tong problema natin, gusto ko umalis ka na dyan sa trabaho mo at mag-aral ka ulit. Bata ka pa, Astrid. Gusto ko magkaroon ng magandang hinaharap ang isang katulad mo." Tumango siya sa kanya ate Jane, bilang pagsang-ayon sa gusto ng kapatid. Matapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Astrid para pumasok sa kanyang trabaho. "Babalik ka doon, Astrid. Gusto ko, alamin mo kung paano nila nakukuha ang mga babae."
Saad ng isa nilang kasama sa grupo. Lumingon siya kay Gio na kanilang leader. Yes po, ma'am. Mag-iingat ka, Astrid. Alam ko hindi madali, pero kailangan. Alam niya naman yon. Kailangan niyang magpanggap na pulubi para manmanan ulit ang grupong yon. Bumuntong hininga si Astrid at tinanggap ang isang supot ng damit mula sa kasamahan nila. Sige, alis na ako. Gusto ko na matapos to. Tandaan mo, Astrid, malaki ang kapalit na salapi ng misyon na ito. Ngunit kapag di ka nagtagumpay, alam mo na ang pwedeng mangyari. Seryosong saad ni Gio na may halong pagbabanta. Huwag kang mag-alala, Gio. Magtatagumpay ako sa misyon na to. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ng leader nila. Tinalikuran niya na ito at umalis na siya sa headquarters. Pagdating niya sa lugar, tanging sasakyan lang ang bumungad sa kanya. Wala ni anino ng lalaking pinanood niya noong nakaraan. Lumingalinga siya, tahimik ang paligid. Wala ni isang tao. Lumapit siya sa sasakyan. Pilit sinisilip ang loob. Nang biglang may tumulak sa kanya mula sa likod. Napasigaw siya. Nang mapasubsob siya sa loob ng sasakyan. Hoy! Labas niyo ako dito! Aniya, sabay saboy ng suntok sa pinto habang pilit itong binubuksan. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Pumasok agad sa isip ni Astrid na baka nalaman ng mga ito ang tungkol sa grupo nila. Pumasok ang dalawang lalaki sa sasakyan at nagsimula ng magmaneho ang nasa driver's seat. Hinampas niya sa balikat yung isa at napadaing ito. Rico, ba't ka ba nananakit? Ano bang kailangan niyo sa akin? Wala kayong makukuha sa akin. Mariin niyang saad habang pilit na nagpupumiglas. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga ito. Nakikita niya na puro punos sa paligid. Madalang ang mga bahay na nakikita. Natatakot siya na baka patayin siya ng mga ito at basta nalang ibaon sa gitna ng gubat. Kumalma ka nga, miss. Ikaw na nga itong tutulungan. Napakunot ang noon ni Astrid. Huwag niyo na akong pinaglololoko. Wala kayong makukuha sa akin. Tumahimik ka nga dyan. Sakit sa tenga na sigaw mo. Maawa ka naman sa amin. Ibaba niyo ako. Kidnapping to. Sigaw ni Astrid. Pilit pa rin siyang nagpupumiglas hanggang sa may tuputok ng baril sa ulo niya. Tatahimik ka? O ipuputo ko to? Malamig na wika ng driver. Mamili ka. Nagulat si Astrid sa ginawa sa kanya nito. Natahimik siya kaya binaba nito ang baril. Yun naman pala eh. Sabat ng lalaki sa likod. Tatahimik din pala, kailangan pantakutin. Wala nang nagawa si Astrid. Wala naman siyang sapat na armas para kalabanin ng dalawa. Ang tanging pag-asa na lamang niya, sina Gio. Malakas ang paniniwala niyang hahanapin siya ng mga ito. Lumipas ang kalahating oras, naramdaman ni Astrid na biglang huminto ang sasakyan. Lumabas ang dalawang lalaki at binuksan ang pinto ng backseat. Bumaba ka na, nandito na tayo. Sinamaan muna niya ito ng tingin, bago sinunod ang sinabi nito. Nagulat naman siya sa bumungad sa kanya pagbaba ng sasakyan. Nasa harapan niya isang magandang mansyon na puti ang buong kulay. Napanganga siya sa sobrang ganda nito. Napapaligiran ng mga tauhan ang buong mansyon. Ngunit ang pagkamangha na dala niya, agad na palitan ng kaba. Sumunod ka sa akin. Sabi ng lalaking tumutok sa kanya ng baril kanina. Pumasok sila sa loob ng malaking mansyon. Nakasunod lang siya hanggang sa huminto sila sa garden at doon niya nakita ang isang lalaking nakatalikod. May hawak na dyaryo. Umiinom ng kape. Boss, nandito na siya. Nahinto ito sa pag-inom ng kape at binaba ang tasa sa clear glass table sa tabi nito. Sinarado ang dyaryo na hawak at pinatong din sa lamesa. Tumayo ito at humarap sa kanya. Pakiramdam ni Astrid. Kakapusin siya ng hininga na makita ang gwapo nitong muka. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, medyo mapula ang labi, at ang haba ng buhok hanggang balikat. May nakakita ba sa inyo? Tanong nito gamit ang malamig na boses. Umiling naman ang binata sa tabi niya. Lalo pang kubabog ang dibdib niya, nang nilingon siya nito, at nakita niya ang napakaganda nitong mata. What's your name? Astrid. Nauutal niyang sagot.
Iniwas niya ang tingin sa lalaki. Tawagin niyo si Emmy. Samahan to sa magiging kwarto niya. Sabihan din si Nariko na aalis na tayo. Anong gagawin niyo sa akin? Biglang binalot ng takot si Astrid. Nilingon siya ng lalaki ngunit malamig lang siya nitong tiningnan. Saka ito umalis. Aalis na din sana yung lalaking kumuha sa kanya ngunit pinigilan niya ito. Sagutin mo nga ako, anong ginagawa ko dito? Anong kailangan niya sa akin? Si boss lang ang makakasagot sa tanong mo. Sagot niya to sa kanya at iniwan siya mag-isa sa garden. Hindi siya mapakali. Natatakot siya dahil baka nalaman ng mga ito na isa siyang secret agent. At ito na ang katapusan niya. Ang pinangahawakan niyang pag-asa. Sana hanapin siya ni Gio. Miss, ako nga pala si Emmy. Inutusan ako na dalhin ka sa kwarto para makapagbihis ka na. Anang bagong dating na babae. Sa tingin ni Astrid, isa itong kasambahay. Sumunod ka na lang sa akin. Wala nang nagawa si Astrid, kundi sumunod sa dalagang nagngangalang Emmy. Umakyat sila sa ikalawang palapag ng mansyon at huminto sa tapat ng isang silid. Ito nga pala magiging kwarto mo. Saad ni Emmy at binuksan ang pinto ng silid. Namangha siya sa ganda ng kwarto. Parang kwarto na nakikita niya sa mga palabas sa TV, patungkol sa Hari at Reyna. Sigurado ka bang ito yung magiging kwarto ko? Hindi siya makapaniwala habang nakatingin kay Emmy. Ngumiti naman ito at tumango. Siguro, ito nga, basta sumunod lang ako sa utos si Sir August. Sir August? Napatitig si Astrid kay Emmy. Ay, hindi mo pa siya kilala? Siya yung boss namin. Yung lalaking malamig tumitig pero hindi yun masungit. Ano bang kailangan nila sa akin? Ba't nila ako kinuha? Sinubukan niyang tanungin si Emmy. Pasensya na ha? Hindi kita masasagot tungkol dyan. Isa lang akong kasambahay rito. Wala akong karapatan na mga alam sa ibang bagay. Napanghinaan ng loob si Astrid. Nalilito na siya dahil hindi niya makuha ang tamang kasagutan sa mga tanong niya. Hindi niya alam kung ba't siya kinuha ng grupo na minamanmanan niya. Sige, ayos lang. Kanina pa kasi walang sumasagot sa tanong ko. Bakit kasi hindi si Sir August ang tanungin mo? Baka siya ang may kasagutan sa mga tanong mo. Hindi alam ni Astrid kung ano isasagot kay Emmy. Hindi nga niya kilala ang tinutukoy nito. Ang hinala niya ito yung lalaking may asul na mata na tinatawag ni Emmy na Sir August. May mga damit na dyan sa drawer ha. Maiwan na kita para makapagpalit ka pa ng damit. Ani Emmy at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Saka lang niya naalala ang itsura niya. Ginagawa niya ang kanyang misyon nang kunin siya. Suot pa niya ang pulubi outfit. Tapos may bakas pa ng uling sa mukha niya. Sige, maraming salamat, Emmy. Tumango naman ang dalaga at iniwan na siya doon. Nang masiguro niya na mag-isa na siya, agad siyang lumapit sa veranda at hinawi ang kurtina. Shit, ang taas! Inis niyang bulong nang makita kung gaano kataas ang kwartong kinaroroonan niya. Kung tatalon man siya, sigurado siyang buhay pa siya pero baka bali na yung buto niya. Paano ba ako makakatakas dito? Hindi ko pa alam kung hinahanap ako ni Gio. Napalingon siya sa may pinto dahil sa isang katok. Agad siyang umalis sa veranda para pagbuksan kung sino man ang nang-aabala sa kanya. Di ka pa rin nagbibihis? Singhal ng lalaking kumidnap sa kanya. Nakakunot ang noo habang nakatayo sa may pinto. Bakit? May problema ba? Mataas ang kilay niya habang tumititig sa lalaki. Napakamot ito sa ulo, halatang nauubusan na ng pasensya. Ayaw ni boss na mabagal. Gusto mo ba na siya pang sumundo sa'yo? Ano naman? Tumiklop ang braso ni Astrid. Sa tingin mo ba? Natatakot ako sa boss mo? Masungit niyang sagot, habang ang kausap niya hinahabaan na lang ang pasensya. Magpalit ka na nga ng damit. Naghihintay na siya sa'yo. Gusto ka nga makausap? Sasagutin niya ba yung mga katanungan ko? Dahil hanggang ngayon wala pa rin ako idea kung ba't niya ako kinuha. Kaya nga magbihis ka na kung gusto mo masagot yung mga tanong mo. Seryosong wika ng binata. Sandaling natahimik ang lalaki bago muling nagsalita. Mas seryoso na ang tono. Magbihis ka na. Gusto ka niya makausap. Kapag di ka pa bumaba sa loob ng 10 minuto, uutusan ko si Emmy na bihisan ka.
Napailing si Astrid at inis na sinarado ang pinto. Peste! Inis na saad niya sabay lingon sa paligid ng kwarto. Nag-iisip ng plano kung paano siya makakatakas. Kailangan niya makatakas. Baka kung ano pang gawin sa kanya dito. At kailangan niyang balaan si Gio tungkol sa grupong ito. Walang nagawa si Astrid kundi magpalit ng damit. Nang makitang ayos na ang kanyang itsura, saka siya lumabas ng kwarto. Pagbaba niya, naabutan niya si Emmy na nakatayo sa dulo ng hagdan. Tara na sa kusina, naghihintay na sa'yo si Sir August. Saad ni Emmy at nauna na itong maglakad. Sumunod siya at pagdating nila sa kusina, naroon nga ang lalaki. Take a seat, Astrid. I'll explain everything while you eat your lunch. Sabi nito nang hindi siya tinitignan. Ano ba talagang gusto mo? Ba't di mo na lang ako diretsuhin? Litong-lito na akong ba't ako narito? Hindi niya napigilang ibulalas ang hinanakit. Ibinaling ni August ang tingin sa kanya. Marahang inilapag ang dyaryo na hawak sa mesa. I don't have a plan to hurt you, Astrid. Pinakuha kita dahil gusto kitang tulungan. Sagot nito, kalmado pero matatag ang tono. Napaangat ang isa niyang kilay nang marinig ang paliwanag ng binata. Ngunit dapat di siya magpadala sa mga sinasabi nito. Baka yun lang ang paraan nito para kunin ang loob niya. Sinungaling. May masama kang plano kaya mo ko pinakuha. Mariin niyang saad. Kung yan ang paniniwalaan mo, wala na ako magagawa. I just want to help you. Sagot nito at binitawan na ng tuluyan ang dyaryong hawak. Tumayo ang binata at naglakad paalis ng kusina. Naiwan si Astrid na nakatayo. Mukhang nagalito sa kanya kaya ito umalis. Wala sa plano niya ang saktan ka. Napalingon si Astrid sa direksyon ng boses. Isa sa mga lalaking kumuha sa kanya ang ngayon nakatayo sa tabi ng pinto. Seryoso ang muka. Hindi alam ni Astrid kung maniniwala ba siya sa mga sinasabi ng mga ito. Ngayon na alam niyang ito nga ang grupong minamanmanan niya ay gumagawa ng iligal na bagay. Naawa si boss sa'yo. Nung gabing humingi ka sa kanya ng barya. Kaya kanya pinakuha dahil gusto kanyang tulungan. Natigilan si Astrid sa narinig mula sa lalaking nasa harapan niya. Ibig sabihin si August yung lalaki sa dilim. Walang idea ang mga ito tungkol sa kanyang tunay na katauhan. Ibig sabihin hindi pa niya ito katapusan. Tulungan, bakit ako? Ba't hindi yung ibang pulubi sa kalye? Dahil nakikita niya sa'yo. Rico! Naputol ang sinasabi ni Rico nang tawagin ito ng isang boses mula sa hallway. Utos ni boss, balik na tayo sa kasa. Hindi na natuloy ang sasabihin ng kausap niya nang biglang may tumawag sa lalaki. Kumain ka na. Bago pa magalit sa'yo isa. Magtiwala ka sa kanya. He just want to give you a good life. Naiwan mag-isa sa kusina si Astrid at iniisip ang mga sinabi sa kanya ni Rico. Nagkamali siya ng akala na baka may idea na ang grupo tungkol sa pagiging secret agent niya. Naawa lang pala sa kanya si August at wala itong balak na masama sa kanya. Dahil ang tanging alam lang nito isa lamang siyang pulubi. Nasa opisina na si August at nakapanood sa dalaga na ngayon ay kausap ni Emmy. Kitang-kita niya ang dalawa sa glass window ng opisina. Ano na naman itong ginagawa mo, August? Tanong ni Trina habang pumasok sa opisina nang walang katok-katok. Hindi ka pa ba nadadala sa mga nangyari noon? Huwag mong pakialaman ang desisyon ko, Trina. Know your limits. Malamig ang tono ng kanyang boses. Kaibigan niya, si Trina. Isa din ito sa mga tauhan ni August. Simula na hawakan niya ang isang private investigator team, lagi na niyang kasama ito. I'm just worried about you, August. Kaibigan mo ako. Ayoko lang na maulit yung nangyari sa'yo dati. Nag-aalalang wika ni Trina. Humarap sa kanya si August at umupo sa kanyang swivel chair. Dumapo ang mga mata niya sa larawan ng isang dalaga sa table. Isipin mo na lang si Sydney. Bumalik ka sa bansang to para ipagiganti ang kapatid mo at tapusin ang grupong pumatay sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ko kinasusuklaman si Giovanni Enriquez. Kating-kati na akong tapusin siya. Matalim ang boses ni August. Lumapit si Trina.
Marahang hinaplos ang braso ng binata. Inagaw niya ang baso sa kamay nito bago pumabasag. Magtatagumpay tayo, August. Makakamit natin ang hustisya para kay Sydney. Ilang taon nang sinisisi ni August ang sarili niya dahil sa nangyari sa kapatid niya. Kundi lang siya umalis ng gabing yon. Hindi sana nakuha ang kapatid niya. Kapiling niya sana ngayon ng dalaga. Sisiguraduhin ko talaga mananalo ako, Trina. Sa oras na mahanap ko si Giovanni, babalatan ko siya ng buhay. Kahit ilang taon pa ang abutin, hindi siya susuko para makamit ang hustisya sa kapatid niya. Pagbabayaran lahat ni Giovanni ang ginawa niyang pagpatay kay Sydney. Lumipas ang panahon, nanatili si Astrid sa poder ni August. Binigay ni August lahat ng pangangailangan ng dalaga. Sobra-sobra naman po yata to, Sir August. No, it's okay. Magagamit mo rin yan. Tinignan ni Astrid ang mga bags. Ilan sa mga ito ay mukhang may kasamang bagong sapatos at damit. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang isipan at gustong-gusto ni August na tulungan ang dalaga. Simula nung gabing nakita niya ito, hindi na nawala sa isipan niya ang dalaga. Kaya agad niyang inutusan ng kanyang tauhan na hanapin to. I want you to forget your old life and start a new one, Astrid. I promise, I'll give you everything I can. Napaangat ang tingin sa kanya ni Astrid at mukhang hindi makapaniwala sa sinabi niya. Sir August, hindi po ba parang sobra-sobra na to? Isa lang naman akong pulubi. Saglit na natahimik si August bago muling nagsalita. Mas maamo na ang kanyang tono. Kaya nga kita pinakuha. Dahil hindi ka dapat nanatili sa kalye, Astrid. Hindi ka unti pa ng babaeng dapat naghihirap. Lumapit siya ng konti. Tandaan mo to. Ito ang simula ng bagong buhay mo. Gusto ni August na magtiwala sa kanyang dalaga. Seryoso siya sa kanyang plano tungkol kay Astrid. Walang sino man ang makakapigil kay August na gawin yon. Sisiguraduhin niyang magkakaroon nito ng magandang buhay. Sinamantala ni Astrid ang pagkakataon. Inalam niya ang sikreto ng grupo ni August. Habang ang alam na nasa paligid niya, isa lamang siyang simpleng babae na kinuha ni August sa lansangan. Sir August, nadala na po namin ng mga babae sa kasa. Narinig niyang saad ng isang tauhan ni August. Nasa loob ito ng opisina. Kausap ang isa sa mga tauhan. Hindi nakasarado ang pinto kaya rinig niya pinag-uusapan sa loob. Kasa? Siguro doon nila dinadala yung mga babaeng binibenta niya. Mahinang saad ni Astrid sa kanyang sarili. Is there any problem with them? Pinapunta ba ang doktor para maagapan ng mga babae? Yes, Sir August. Lahat dumaan kay Doc Paul. Ang barko na lang hinihintay para sa mga babaeng nasa kasa. Gusto niya nang magalit. Paano nila nakakayang gawin to? Kaya hindi rin siya lubusang naniniwala na aawa lang sa kanya si August. That's good. Ako na ang kakausap pa Mr. Richards tungkol sa mga babae sa kasa. Paano ba nila nasisikmura na gawin ang bagay na to? Hindi ba alam ng mga ito na may pamilya din ang babaeng kinukuha nila? Kailangan masabi niya agad ito kay Gio. Hayop ka, August. Sisiguraduhin ko matatapos din ang kasamaan mo. Mariin niyang wika sa mahinang paraan. Kinuha niya ang papel mula sa bulsa niya at doon sinusulat ang mga impormasyon na nakukuha niya. Astrid, anong ginagawa mo dyan? Agad na palingon sa likod niya si Astrid at si Emmy ang bumungad sa kanya. May dala itong isang basong kape. Marahil dadalhin yun para kay August. Kunot noong nakatingin to sa kanya. Halatang nagtataka kung ba't siya nakatayo sa gilid ng opisina. Tinignan ko lang kung may tao sa loob. Bukas kasi yung pinto. Narinig ko naman agad ang boses ni Sir. Siguro nakalimutang isara. Palusot niya. Mukhang naniwala naman si Emmy. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang tray. Pwede ba ikaw na lang magbigay kay Sir August? Ha? Ba't ako? Sakit na ng tiyan ko eh. Ikaw na bahala ha? Salamat. Sabay talikod at naglakad palayo. Hindi na siya nakatanggi. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa tray. Kakainis naman. Mga panira ng trabaho. Bulong niya. Wala nang nagawa si Astrid. Kumatok muna siya sa pinto
Kahit na nakabukas yon, mahirap na. Baka pagalitan si Astrid kapag basta-basta na lang siyang pumasok sa opisina ni August. What is it? Narinig niya ang boses ng binata. Bumuntong hininga siya bago sagutin to. Sir August, kape po ninyo. Come in. Mahina nitong tugon. Pumasok siya sa opisina ni August. Nakayuko pa siya. Ayaw niyang tumingin sa binata dahil naalala niya ang mga narinig mula dito. Astrid, ba't ikaw may dala niyan? Nabigla si August nang si Astrid ang pumasok sa opisina niya at may dalang isang tray. Nakisuyo po si Emmy, may kailangan lang daw gawin. Okay, just put it here. Sinunod naman ni Astrid ang sinabi ng binata. Pinatong niya sa table ni August ang isang kape nang hindi ito binabalingan. Ngunit ramdam niyang nakamasid dito sa bawat kilos niya. Aalis na po ako, Sir August. Humakbang na siya palayo, ngunit pinigilan siya nito. Wait, can you stay for a while, Astrid? Napalingon siya sa binata sa sinabi nito. Bakit po, Sir August? Tanong niya. Gusto lang kita makausap. Ilang linggo din ako nawala. Busy po yata kayo? Saad niya at tumingin muli sa lalaki na nasa loob pa rin ng opisina. No, we're already done. Ani August at nilingon ng tauhan. Mamaya na lang tayo mag-usap, Dominic. You can leave now. Lumabas ang lalaking kausap kanina ni August, kaya sila na lang dalawang naiwan sa opisina. Upo ka muna. Saad ni August at tinuro ang visitor chair, nakalapit lang ng table nito. Wala nang nagawa si Astrid kundi ang sumunod sa sinabi ng binata. Sumandal siya sa swivel chair at niluwagan ang suot na necktie. Sa hindi malamang dahilan, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Astrid habang pinapanood ang binata, kaya agad siyang umiwas ng tingin. I just want to remind you that you are not a maid here, Astrid. Hindi ba dapat ginagawa ang trabaho ni Emmy? Biglang salita ni August sa kanya. Seryoso ito ngunit kalmado naman ang tono ng pananalita nito. Wala din naman ho akong ginagawa. Okay, go. I'll let you do small chores. But only when you feel bored. Understood? Tumango siya. Sa totoo lang, hindi naman siya naiinip sa mansyon. Inaabala niya ang sarili sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa illegal nitong negosyo. Oh, by the way, I want to offer you a job. Napataas ang tingin niya. Ha? Ano pong trabaho, Sir August? I need a secretary. Pero kailangan mo muna pag-aralan ng ginagawa ng isang sekretarya. Kukuha ako na magtuturo sa'yo. Sir August, hindi po ako nakatapos ng high school. Hindi po ba dapat may experience yung kinukuha niyo? I know that, Astrid. Pero alam kong willing ka matuto. At may tiwala ako sa'yo. Kaya ikaw ang gusto kong kunin. Secretary? Kung magiging sekretarya siya ni August, malalaman niya ang buong operasyon nito. Makikita niyo kung saan dinadala ang mga babae at higit sa lahat makakalabas na siya ng mansyon. Buo na ang secret tunnel natin sa headquarters si Giovanni Enriquez. Pwede na tayong kumilos, boss. Nasa swimming pool area sila ng mansyon. Kasama ni August ang 3 niyang tauhan. Pumunta sila sa mansyon para mag-report kay August tungkol sa plano nilang pagsugod sa grupo ni Giovanni. Kailangan nating bilisan. Bago pa nila matunto ng kasa. Kailangan nating maunahan sila. Seryosong sabi ni August. Tumango naman ang 3 nasa harapan niya. Bumuntong hininga si August. Unti-unti nang umaayon ang lahat sa plano nila. Sa mga susunod na araw, maaari na silang kumilos para tapusin ang dapat tapusin. Kailangan na nating paghandaan ang gagawing pagsugod sa headquarters nila. Kailangan nating masiguro na nandun si Giovanni para wala na siyang takas. Seryoso silang nag-uusap sa plano nang bigla silang makarinig ng isang bagay na nabasag. Lahat sila napatayo at inalam ko anong bagay ang nasira. Nakita ng mga tauhan niya ang isang basag na paso. Paano yung nabasag? Nakatago yan sa isang sulok. Tanong ni Dominic habang si August kunot ang noong nakatingin sa basag na paso. Nakikinig sa usapan natin. Sino naman? Tanong ni Rico.
Sinabi ko na si August, iba ang pakiramdam ko dyan sa babaeng niligtas mo. Baka inutusan yan para manmanan tayo ha. Biglang nagsalita si Trina. Wala kang sapat na ebidensya, Trina. Huwag mong pagbintangan si Astrid, labas siya dito. Nabulag ka na, August. Dahil sa babae na yan, masasayang ang pinaghirapan mo ng ilang taon. Pinipigilan ng ni August ang kanyang sarili dahil ayaw niyang masaktan si Trina. Hindi niya maintindihan kung ba't gano'n lang katindi ang galit ito kay Astrid. Umalis na kayo kung wala kayong matinong sasabihin. August, makinig ka naman. I said leave! Wala nang nagawa ang mga tauhan niya kundi ang umalis. Kung hindi makikinig sa kanya ang mga ito, hindi nila magugustuhan kung anong kaya niyang gawin kapag galit siya. Bakit di ka makinig sa kanila, August? Baka tama ang hinala ni Trina. Hindi mo pa lubusang kilala si Astrid. Bumuntong hininga si August sa sinabi ni Rico. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. You should make an investigation about her. Kung gusto mong patunayan na mali ang hinala ni Trina. Dagdag pa ni Rico. I already did that, Rico. Alam ko na ang tunay niyang katauhan. Seryosong saad ni August habang nakatingin sa kawalan. Ano ibig mo sabihin? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. I know everything, Rico. Hindi siya tunay na isang pulubi. She is Astrid Gonzalez, a fake secret agent. Matagal nang alam ni August ang tungkol sa sikreto ng dalaga. Ngunit hindi niya alam kung paano tatanungin ang babae. Ayaw niyang ipaalam sa mga tauhan niya dahil baka saktan nila si Astrid. Gusto niyang magalit sa dalaga dahil tinraidor sila nito. Ngunit kahit anong gawin ni August, nagwawagi ang nararamdaman niya para kay Astrid. Inamin niya na sa maikling panahon na kasama niya ito, nagkaroon siya ng pagtingin para sa dalaga. Samantala, nasa garden si Astrid at tinitignan ang sugat na natamo niya kanina. Hindi niya inaasahan na mababasag yung paso. Mabuti na lamang at agad siyang nakalayo. Shit! Ang tanga mo talaga, Astrid! Hindi niya mapigilang mainis sa kanyang sarili dahil muntik na siyang mahuli kanina habang pinapakinggan ang usapan ni August. Hindi nakaligtas sa pandinig niya ang pinag-usapan ng mga ito. Narinig niya planong pagsugod ng mga ito sa headquarters ni Gio. Kailangan ko makaalis dito. Kailangan ko sabihan si Gio. Mahinang saad ni Astrid at dahan-dahang tumayo. Hindi na talaga mapigilan ng kasamaan ni August. Pati ang grupo nila gusto na nito idamay. Siguro nalaman na ng binata ang tungkol sa planong pagtapos sa kanilang grupo. Tinignan niya ang tuhod niya. Nakita kung gaano ito kapula. Aalis na dapat siya sa pinagtataguan niya nang napatid ang paa niya at nalaglag ang isang paso. What are you doing here? Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang boses ni August mula sa kanyang likuran. Humarap siya at nakita niya ang binata. Nagpapahangin lang po. Gusto niya itong saktan habang nasa harapan niya. Ngunit parang may pumipigil sa kanyang gawin yon. Papasok na po ako. Malamig na yung simoy ng hangin. Dagdag niya. Hindi pa rin binabalingan ng tingin si August. Ano nangyari sa tuhod mo? Napatigil si Astrid. Nagtagpo ang mata nila ngunit walang emosyon na mukha ni August. Naglalakad po ako kanina dito sa garden. Hindi ko pa napansin na may bato kaya nadapa ako. Narinig niya ang mabigat na buntong hininga nito. Lumapit si August at bago pa siya makapalag, binuhat siya nito ng bridal style. Sir, ibaba niyo po ako! Sigaw niya, pero hindi siya pinakinggan ni August. Ramdam niya ang init ng katawan nito at ang puso niya ay tila nagwawala. Iba ang epekto ng binata sa kanya. Pagdating sa opisina, dahan-dahan siyang ibinaba nito sa visitor chair. Binuksan ni August ang isang cabinet. Kinuha ang first aid kit. Lumuhod dito sa harapan niya at nilagyan ng alcohol ang bulak. Idinampi sa sugat niya. Aray ko! Daing niya. Hindi ka kasi nag-iingat. Hindi siya sumagot. Pinagmasdan niya si August. Habang abala ito sa paglalagay ng gamot. Sinuyod ng mata niya ang mukha nito. Ang mahahabang pilik mata, ang matangos na ilong, at ang mapula nitong labi. Is there something wrong? Agad siyang natauhan sa tanong ng lalaki. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin. Wala naman po, sir.
Hindi niya akalaing posible pala siyang magkagusto sa isang katulad nito. Gusto man niyang itanggi pero may parte sa kanya na unti-unting nahuhulog sa binata. At yun ang mas lalo nagpapahirap sa kanya. Gusto niya nang matapos ang misyon. Gusto niya na makalayo. Dahil habang tumatagal siya sa poder ni August, mas lalo siyang tinatraidor ng sarili niyang damdamin. Nakakainis naman si Ma'am Trina. Puro reklamo tungkol sa trabaho namin. Hindi naman siya nagbibigay ng sweldo namin. Tahimik lang si Astrid sa isang tabi habang iniisip ang plano niya mamayang gabi. Hoy Astrid, nakikinig ka ba? Natauhan siya nang biglang tawagin ni Emmy. Ang pangalan niya. Pasensya na Emmy, may iniisip lang. Ano naman ang iniisip mo? Wala lang. Hindi ako makapaniwala na binago ni Sir August ang buhay ko. Ah, ganun talaga si Sir August. Alam mo ba na masungit yan si Sir August dati? Nagbago lang matapos mawala si Ma'am Sydney. Sino Ma'am Sydney? Kunot noon niya ang tanong. Agad na umiwas ng tingin ng dalaga. Sino Ma'am Sydney? Wala akong kilalang ganun ang pangalan. Sagot naman ni Emmy at hindi pa rin lumingon sa kanya. Nagkukunwari pa itong walang alam, nadulas na rin naman na. Emmy! Sige na, balik na ako ng kusina, tinatawag na ako ni Manang. Nito bago pumasok ulit sa mansyon. Hindi nawala sa isip ni Astrid ang pangalan na binanggit ni Emmy. May kung ano sa sarili niya ang gustong alamin ng pagkakakilanlan ng tao sa likod ng pangalan na yon. Ngunit paano? Kung may balak na siyang tumakas at bumalik sa headquarters nila. Sumapit ang gabi at napansin ni Astrid na wala si August at ang mga tauhan nito. Isinuot niya ang jacket. Nang lumabas siya ng silid. Madilim na sala at tulog na din ang mga kasambahay. Maingat siyang kumilos at pagdating niya sa pinto, biglang lumiwanag ang buong living room. Napalingon siya kung sino ang gumawa. Nakita niya si Trina kasama si Dominic. Saan ka pupunta? Seryosong tanong sa kanya ni Trina. Ano naman pakialam mo kung saan ako pupunta? Matapang na sagot ni Astrid. Umamin ka, isa kang impostor. Kala mo, hindi ko malalaman ang tunay mong katauhan? Kapag nalaman to ni August, sigurado akong papatayin ka niya. Napangisi siya at nilingon si Trina. Bakit, may katibayan ka ba na nagsasabi na isa akong impostor? Tandaan mo, Trina, sa ating dalawa ako ang mas kakampihan ni Sir August. Sa tingin mo? Kakampihan ka pa niya? Kapag nalaman niya ikaw si Astrid Gonzalez? Isa sa mga tauhan ni Giovanni Enriquez? Nanigas sa kinatatayuan si Astrid matapos marinig ang sinabi ni Trina. May nilabas itong mga larawan at kitang-kita doon ang mga tagpo na kasama niya si Gio. Mama, ano po nangyayari? Biglang lumabas ng kwarto si Emmy at nagtataka sa nangyayari. Niloko mo si August. Ginamit mo ang pagkakataon para magmanman sa grupo namin. Ginagawa ko lang ang misyon ko, Trina. Kailangan tapusin ang kasamaan ng grupo niyo dahil sa illegal niyong trabaho. Ang dami niyo na nabiktima. Wala kayong awa. Lumapit sa kanya si Trina. Hinawakan nito ang kanyang muka. Pareho nagtama ang kanilang mga mata na nag-aalab sa galit. Diyos ko, ma'am, huwag niyo pong saktan si Astrid. Pagmamakaawa ni Emmy sa ginawa ni Trina. Kami ba talaga ang masama, Astrid? O ang grupo mo, ang walang pusong pumapatay sa mga inosenteng tao? Kayo ang gumagawa ng krimen, Trina. Matagal ko nang minaman-manan ng grupo niyo. Ilang beses ko na nakita may kinukuha kayong babae. Si Rico at Dominic ang lagi ko nakikita. Natawa sa kanya si Trina. Humarap ito kay Dominic at may inabot kay Trina bago muling humarap ito sa kanya. Yan, basahin mo. Para maliwanagan ka na mas masahol pa sa hayop ang pinoprotektahan mong tao. Isinampal sa kanya ni Trina ang isang dyaryo. Nahulog ito sa harapan niya at doon napunta ang atensyon niya. Sa dyaryo, nabasa niya isang balita na nagpaguho sa buong mundo niya. Mukha yun ni Gio. At nabasa niya ang pamagat ng nakasaad. Si Gio Enriquez, ang tao sa likod ng krimen tungkol sa pagkawala ng mga babae. Nasa kasa si August, may tinatapos lang na trabaho. Hanggang ngayon hindi pa rin kinakausap ni August si Astrid tungkol sa nalaman niya. Sir August, kailangan nating bumalik sa mansyon. Naagaw ang atensyon ni August mula sa kanyang ginagawa dahil sa sinabi ni Rico. Ano meron? May nangyari ba sa mansyon? Nag-aalala ang tanong niya. Biglang sumagi sa isipan niya si Astrid. Si Trina.
Nalaman niyan tungkol sa investigasyon mo tungkol kay Astrid. Nasa mansyon siya ngayon para sugurin si Astrid. Kumuyom ang kamao ni August. Hindi talaga titigil si Trina hanggat hindi nito napapatunayan ang bintang niya kay Astrid. Ngayon, na nalaman na ni Trina ang tungkol kay Astrid, hindi niya mapapatawad ang babae kapag sinaktan nito si Astrid. Let's go. Handaan niyo ang sasakyan, babalik tayo sa mansyon. Utos niya sa mga tauhan. Kailangan niya makabalik sa mansyon bago pa may mangyari sa dalaga. Giovanni Enriquez is the leader of the Black King. Ang grupong nasa likod ng pagkawala ng maraming kababaihan at ang kapatid ni August ang isa sa mga naging biktima niya. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Astrid matapos ang mga sinabi ni Trina. Hindi to totoo, nagsisinungaling ka lang. Saad ni Astrid habang umiiling. Ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi sa kanya ng mga ito. August Salazar is the leader of a private investigator team. Kinuha kami ng gobyerno para lutasin ang krimen na ginagawa ni Giovanni. Binigay sa kanya ni Dominic ang isang papel. Isa yung sertipiko na patunay na leader si August na isang private investigator team at hindi ang grupo ng binata ang gumagawa ng krimen. Nagsinungaling si Gio. Hindi tunay na isang secret agency ang grupo na sinalihan ni Astrid. Ginamit lang yun ni Gio para itago ang negosyo nito. Isa sa dahilan, kaya kanya pinakuha dahil akala niya isa ka lang babae nakatira sa lansangan. Niligtas ka niya dahil baka isa ka sa maging biktima ni Giovanni. Ngayon lang pumasok sa isip niya ang lahat. Ang tungkol kina August at ang tunay na katauhan ni Gio. Niloko siya ni Gio dahil sa alok nitong salapi. Nabulag si Astrid sa katotohanan. Ginagawa niya to para tapusin ang krimen ni Gio at ipaghiganti ang kapatid niya. Ang sabi ni Gio, isang secret agent organization ng grupo. Isa sa misyon, tapusin ang illegal niyong negosyo. Well, niloko ka lang niya. Saan ka nakakita ng secret organization na hindi hawak ng gobyerno? Iriktang tanong sa kanya ni Trina. Anong plano mo? Tatakas ka. Tapos babalik ka sa grupo para sabihin ko anong plano namin. Dagdag ni Trina at hinila ang buhok niya. Napaluhod siya sa ginawa ni Trina. Napapapikit na lamang siya sa sobrang sakit. Trina, baka magalit sa'yo si August. Tama na yan. Pinigilan ni Dominic si Trina ngunit wala itong naririnig. Hindi magagalit si August. Baka utusan pa ako na patayin ng babaeng to. Natakot si Astrid sa sinabi ni Trina. Kapag nalaman to ni August, posibleng patayin siya. Bigla niyang naalala ang ate Jane niya. Ano na lamang ang mangyayari sa kanyang ate kapag nawala siya? Kasalanan niya naman ito. Nagpaloko siya kay Gio. Narinig nila ang pagdating ng sasakyan. Sigurado si Astrid na si August ang dumating at muling nabuhay ang takot sa kanyang puso. Maganda ka na, Astrid. Nalalapit na ang katapusan mo. August. Mahinang saad yan na magtama ang mata nilang dalawa. August, eto na. Nahuli na namin ang impostor sa mansyon mo. Wika ni Trina sa bagong dating. Iwan niyo muna kami. Seryosong utos ni August sa mga tauhan niya. Ngunit hindi pumayag si Trina. Huwag kang tanga, August. Patayin mo yung babaeng yan. Lumingon si August kay Trina. Galit itong tumingin sa babae. Tandaan mo, Trina, ako ang boss dito. Wala kang karapatang utusan ako. Nagalit si Trina kaya naglakad dito papaalis. At sumunod na iba pang tauhan ni August. Bigla siyang binalot ng takot. Muling pumatak ang luha sa kanyang mata nang isipin niya na ito na ang kanyang katapusan. Kung papatayin niyo ako, huwag niyo ipaalam sa kapatid ko. Pwede bang gumawa na lang kayo ng peking sulat na nagsasabing nagliyas ako? Wala siyang nakuhang sagot sa taong nasa harapan niya. Tinignan niya ito at nakatingin pa rin to sa kanya. Walang emosyon, malamig ang mga titig. Kailan ka pa nag-iisa sa mga tauhan ni Giovanni Enriquez? Biglang tanong ni August. Napayuko na lang siya bago sinagot ng binata. Nangangailangan kami ng pera para bayaran na yung naiwang utang ng mama namin. Lumapit sa akin si Gio, sinabi niya na nagtatayo siya ng secret agent organization. Gusto niya na mag-iisa ako sa mga bagong miyembro na organisasyong binubuo niya. Pagkukwento ni Astrid. Kung paano siya nakapasok sa grupo ni Gio. Akala ko isa akong secret agent.
Dumaan kami sa mga training, binigyan niya ako ng misyon at yun na yung manmanan ng grupo niyo. Hindi mo man lang ba nahalata na illegal ang ginawa nila? Malinis sila magtrabaho. Hindi talaga akalain na gumagawa sila ng illegal. You're a liar, Astrid. Pinaniwala mo kami, isa kang simpleng tao. Parang dinurog ang puso ni Astrid sa mga sinabi ni August. Hindi niya masisisi ang binata. Dahil siya naman talaga ang mali. Kung papatayin mo ako, I can't kill you. Kahit anong gawin ko. Nananalo pa rin sa puso ko na dapat protektahan kita. Bumalik ako dito. Dahil nag-aalala ako baka saktan ka ni Trina. Ba't mo ba ito ginagawa? Alam mo, nakakampi ako ni Gio, dapat nagagalit ka. Umiling si August sa sinabi niya at pinunasan nito ang luhang dumadaloy sa kanyang muka. Napapikit si Astrid nang maramdaman ang init ng pagdampi ng balat nila sa isa't isa. Kung magagalit ako, dapat matagal na. Nung nalaman ko ang tunay mong katauhan, nanatili lang ako sa opisina ko habang nag-iisip ng paraan kung paano kita tatanungin. Aalis na lang ako. Hayaan mo na lang ako lumayo. Lumapit sa kanya si August. Hinawakan siya nito sa balikat. Hindi ka aalis dito. Mas ligtas ka kapag nandito ka sa poder ko. Handa ko kalimutan na isa ka sa mga kalaban. Kung kapalit ito kaligtasan mo. August, magagalit sa yung mga kasama mo. Kapag nanatili pa ako dito, baka tuluyang masira ang grupo mo. Alam nilang lahat ang tungkol sa'yo. Tanggap nila ang desisyon ko na gusto ko tang protektahan. Umiyak si Astrid sa balikat ni August. Naramdaman niyang ligtas siya sa taong niloko niya. Nawala ang takot at pangamba dahil malaki ang tiwala niya kay August. Hindi siya nito sasaktan. Sorry. If you're asking sorry, hindi kita mapapatawad agad. Mapapatawad lang kita kapag makikinig ka sa akin. Dito ka lang, Astrid. At kahit tumakas ka pa, gagawa pa rin ako ng paraan para mahanap ka. Naging malinaw ang lahat para kay Astrid. Si Gio ang tunay na masama at hindi sina August. Niloko lang siya nito sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanya ng malaking salapi. May plano na kaming sumugod sa headquarters ni Giovanni. Biglang saad ni August sa gitna ng katahimikan na namamagitan sa kanilang dalawa. Umangat ang tingin niya sa binata. Tutulong ako, August. Hayaan mo akong bumawi kahit sa ganitong paraan. Mabilis na umiling ang lalaki. Hindi sang-ayon sa gusto ni Astrid. No, it's dangerous. You will be safe if you stay here in the mansion. Hayaan mo na ako, August. Pangako mag-iingat ako. At wala nang nagawa si August kundi ang isama si Astrid sa kasa. Doon niya nakita ang mga babaeng niligtas ni na August at karamihan sa mga ito, mga menor de edad pa. Hindi ko inakala magagawa ito ni Gio. Nagpabulag ako sa pera nang hindi inaalam ang buong sistema. Don't worry, Astrid. Hanggat nandito ka sa poder ko, walang sino man na maaaring makapanakit sa'yo. Do you understand that? Marahan na tumango si Astrid. At hinawakan siya ni August sa kamay, na parang walang plano ang binata na bitawan siya. Hindi ko alam kung ano nagawa ko para itrato mo ako ng ganito, August. Just let me do this, Astrid. Magiging malinaw din ang lahat. Hayaan mo lang ako na gawin ang lahat para maprotektahan ka. Maraming salamat, August. Ngumiti sa kanya ang binata. Malinaw na kay Astrid ang nararamdaman niya para dito. Ngunit natatakot siya na baka hindi sila pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Kaharap na ngayon ni Astrid ang buong team ni August. Yung iba, ramdam niya ang pagkadisgusto sa kanya. Lalong-lalo na si Trina. Hindi na lang yun pinansin ni Astrid. Nakinig siya kung ano magiging takbo ng plano ni na August. Gustong tumulong ni Astrid. She will be part of this mission. Ani August na nagpatahimik sa lahat. Bakit ba ang bilis mo magtiwala sa babae na yan, August? Ginagamit ka lang yan para makabalik siya sa grupo niya. Si Trina, na masama ang tingin sa kanya. Pwede ba, Trina? Kahit sandali lang tumahimik ka. Hindi na babalik si Astrid sa dating grupo niya. She will stay here. Natawa naman si Trina. Natataka ka na ba sa pag-ibig? Katulad ka din pala ng kapatid mo eh. Kaya namatay dahil nagpalamon sa peking pagmamahal. Hindi na napigilan ni August ang sarili. Inilabas niya ang baril at agad tinutukan si Trina.
Napasigaw si Astrid sa ginawa ni August. Nagtitimpi lang ako sa'yo, Trina. Kapag di ka pa tumigil, baka malimutan ko na isa kang babae. Pagbabanta ni August dito. Agad na namutla si Trina sa ginawa ni August. Pinakalma naman ni Astrid ang lalaki dahil baka magkagulo pa. August, tama na. Ibaba mo na yung hawak mo. Mabait akong taon, Trina. Ngunit ayoko yung ginagalit ako. Binaba ni August ang baril. Parang nakahinga ng maluwag si Astrid. Natatakot siya na baka dito pa sila magbarilan. Rico, palabasin mo si Trina. Ayoko makikita yan dito sa kasa. Mariing utos ni August na sinunod naman ni Rico. Hinila niya si Trina papalabas ng meeting room. Kahit napilit ito nagwawala sa pagkakahawak ni Rico. Simula ngayon, ang mananakit at magsasabi ng masasamang salita tungkol kay Astrid, aalisin ko sa grupo. Naiintindihan ba ninyo? Lahat ng tauhan niya tumango bilang sagot kay August. Hindi makapaniwala si Astrid sa nangyayari. Hindi niya akalain na kaya itong gawin ng binata para sa kanya. Dumating na ang araw ng pagsugod nila sa headquarters ni Gio. Nakatago sila sa liblib na gubat, malapit sa headquarters na papasukin nila. Be safe. Tumawag ka kapag kailangan mo ng tulong. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Bakas sa mukha ni August na nag-aalala siya para kay Astrid. Umiwas na lamang ng tingin ng dalaga dahil naaawa siya sa itsura ni August. Parang gusto ng binata na pigilan siya sa gagawin niya. Everything is ready, Astrid. Maaari ka nang pumasok sa headquarters. Hindi na siya nagatubili pa. Tumuloy na siya nang walang pag-aalinlangan. Pumasok si Astrid sa headquarters ni Gio. Astrid, ikaw ba yan? Nakasalubong niya ang isa sa mga tauhan ni Gio. Oo, ako nga. Nagulat kaya ito sa pagbabalik ko. Sarkastikong wika ni Astrid. Ha? Di kaya? Nagtaka lang ako ba't ang tagal mo nawala? Ah, ganun ba? Nasaan si boss? Nasa opisina niya, bakit? Hindi niya na sinagot ang lalaki. Agad niya itong hinampas sa likod ng ulo, kaya agad din itong nawala ng malay at natumba sa sahig. Wala na siyang sinayang na oras. Tinahak niya ang daan papunta sa opisina ni Gio. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya sa naabutan. Nakita niya si Gio na may kasamang babae. Nakatali ang kamay nito at paa habang nakaluhod sa harapan ni Gio. Hayop ka, Gio! Ang baboy mo! Galit na sigaw niya sabay tutok ng baril sa lalaki. Welcome back, Agent Astrid. Nagtagumpay ka ba sa misyon o nagpaalaga ka sa investigador mo? Sarkastikong saad ni Gio. Niloko mo ko. Ang sabi mo sa haligaw to negosyo mo at ang grupo ni na August ang gumagawa ng mali. Ngunit ang totoo ikaw nasa likod ng pagkawala ng mga babae? Hayop ka! Biglang pumalakpak si Gio. Ang galing! Ang galing-galing. Naikwento na ba lahat sa'yo ni August? Pati na rin kung paano ko binaboy ang pinakamamahal niyang kapatid? Napakasama mong tao, Gio! Napaatras siya ng dahan-dahang lumapit si Gio. Huli na nang maramdaman niyang nasa pader na siya. At isang hakbang na lang ang pagitan nila. Hayop talaga ako, Astrid. Wala akong awa sa mga traidor na tulad mo. Napadaing siya nang biglang hilahin ni Gio ang buhok niya. Gusto niyang maiyak sa sobrang sakit. Mahahanap ka ni August at papatayin ka niya. Natawa si Gio sa sinabi niya. Mas lalong hinila ang kanyang buhok. Talaga ba? Sige, tignan natin kung hanggang saan niyang kayang gawin ng superhero mo. Saad ni Gio at hinila siya palabas ng opisina nito. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Gio. Ngunit hindi dapat siya pangunahan ng takot dahil alam niya na ililigtas siya ni August. Nasa loob na ng headquarters si Astrid. Hindi na rin mapakali sa loob ng sasakyan si August. Gusto niya ng pagsisihan na pumayag siya sa gusto ni Astrid. Huwag ka mag-alala, boss, nandito naman tayo. Hindi natin siya pababayaan. Ani Rico na nasa tabi niya. Siguro napansin nito na kanina pa siya hindi mapakali. Gusto niya nang pumasok sa loob at kunin si Astrid. I know. Ngunit di ko mapigilan mag-alala para sa kanya. Sana pala hindi nala ako pumayag sa gusto niya. Matapang siya, boss. Alam kong kakayanan niya, magtiwala lang tayo sa kanya. Tinapik pa ni Rico ang kanyang balikat.
Bumuntong hininga na lang siya, hindi inalis ang tingin sa entrada ng headquarters ni na Gio kung saan pumasok ang dalaga. Boss, may mensahe na mula sa pinapasok natin sa loob. Ang iba, hawak na ang natitirang biktima. May lumapit na isang tauhan ni August para sabihin ng isang balita. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Let's move, Rico. Ihanda niyo na mga gamit. Nilagay niya sa tenga ang earpiece na tanging koneksyon niya kay Astrid. Handa na po lahat, boss. Let's go. Naunang tumakbo si August sa loob. Agad niyang pinaulanan ng bala ang mga bantay sa gate. Agad na pumasok ang grupo nila sa headquarters. Humiwalay si August para hanapin si Astrid. Napahinto siya ng may matapakang matigas na bagay. Lalo siyang kinabahan nang makita niyang earpiece yun. Yun ang ginagamit ni Astrid. Pero hindi na ito gamit ngayon ng dalaga. Shit! Astrid! Biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya yun mula sa bulsa at sinagot ang isang unregistered na tawag. August, kumusta ka na? Miss mo na ba maglaro? Kapag nahanap mo ko, ibibigay ko ang babaeng pinoprotektahan mo. Nagtagis ang bagang ni August nang marinig ang boses ni Gio sa kabilang linya. Tumatawa pa ito habang kinakausap siya. Hayop ka talaga, Gio. Mapapatay kita kapag sinaktan mo si Astrid. Oh, dapat na ba ako matakot? Iiyak na ba ako, August? Mapangasar pang sagot nito. Siguraduhin mo hindi kita mahanap, Gio. Kapag nahanap kita, sisiguraduhin ko luluha ka ng dugo. Wow! Nakakatakot naman yung banta mo, August. Umpisahan na natin ang taguan. Biglang narinig ni August ang isang sigaw. Hindi siya pwedeng magkamali, boses yun ni Astrid. Hayop ka, Gio. Papatayin kita. Hindi na sumagot ang nasa kabilang linya. Napamura na lamang sa galit si August nang hindi niya na ulit matawagan ang numerong ginamit ni Gio. We already found the location, Sir August. Nasa rooftop po sila. Biglang may nagsalita sa earpiece niya. Kausapin niyo si Rico at Dominic. Sabihin niyo sumunod agad sa akin. Copy, Sir August. Agad na kumilos si August. Hinanap niya ang elevator. Kailangan niyang bilisan. Baka may gawing masama si Gio kay Astrid. Napamura siya nang hindi gumana ang elevator. Hinanap niya ang hagdan. Binilisan ang pag-akyat hanggang sa makarating siya sa huling floor. Sinipa niya ang pinto ng rooftop at si Astrid agad na bumungad sa kanya. Astrid! Tawag niya sa dalaga at agad niya ito nilapitan. Ngunit nararamdaman niya ang pagdampi ng isang bagay sa kanyang ulo. Paglingon niya, nakita niya si Gio. Nakatutok sa kanya ang baril nito. Long time no see, August. Ani Gio nang may nakakalokong ngiti. Pilit na kumakawala si Astrid sa pagkakatali. Nanlaki ang mata niya na makita ang dugong umaagos mula sa noo ni August. Kanina pa nagpapalitan ng bala sina Gio at August. At wala siyang magawa dahil nakatali siya sa isang poste. Ano? Bangon, August! Sigaw ni Gio habang gumugulong sa sahig ang lalaki. Pumatak ang luha sa kanyang mata. Hindi niya kayang makitang nahihirapan si August. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang tulungan ng binata. Ikaw ang dahilan kung ba't ayaw sumama sa akin ni Sydney. Kaya dapat lang sa kanya namatay. Kung di siya mapupunta sa akin. Fuck you, Gio. You killed my sister. Magbabayad kang hayop ka. Nagpaputok ng baril si Gio na agad ding naiwasan ni August. Nakakita naman ng isang pirasong bubog si Astrid. Kinuha niya yon at dahan-dahang sinira ang lubid na nakatali sa kanya. Sydney found out your secret. Nalaman niya tungkol sa mga babaeng pinatay mo. Ikaw ang mali kaya ayaw niyang sumama sa'yo. Tumawa ng malakas si Gio. Ibibigay ko naman lahat sa kanya. Gagawin ko siyang reyna ng buhay ko pero mas pinili niya makinig sa'yo. Naramdaman ni Astrid na nagtagumpay siya sa pag-alis ng lubid sa katawan. Hinanap niya ang kanyang baril at tinawag niya si August. August! Salo! Agad niyang hinagis sa area ang baril. Nasaluyo ni August at wala na siyang sinayang na oras. Pinutok niya yon at tinamaan si Gio. Nakita niya ang pagtumba ni Gio. Nakahawak pa ito sa parte kung saan ito tinamaan ng bala.
Dahan-dahan ang pagsuka nito ng dugo. Hindi siya kumurap. Pinanood niya kung paano bawian ng buhay ang taong niloko siya sa mahabang panahon. Hindi pa yan sapat na kabayaran sa mga ginawa mo, Gio. Saad ni Astrid, habang hindi inaalis ang tingin sa katawan ng lalaki. Tumayo si August at naglakad papalapit sa kanya. Ngunit akala nila tapos na ang lahat. Nang umangat ang isang kamay ni Gio at hinila ang gatilyo ng baril, napasigaw siya. Agad na tumakbo sa kinaroroonan ng binata. Niyakap niya si August at naramdaman na lamang niya ang pagtama ng bala sa kanya. Gulat na nakatingin sa kanya si August. Sinalo nito ang katawan niya at ramdam niya ang unti-unting panghihina. Astrid! Astrid, no! Rinig niya ang boses ni August na tinatawag siya. Kahit na ang katawan niya bumabagsak na. Please hold on. They're coming, Astrid. Please don't close your eyes. Kung ito man ang huling beses na masisilayan niya si August, nagpapasalamat pa rin siya dahil ginising siya nito sa isang katotohanan. Muli pa niyang narinig ang pagtawag nito sa kanyang pangalan bago unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahang minulat ni Astrid ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang puting kwarto. Nilibot niya ang paningin sa paligid hanggang sa huminto ang kanyang mga mata kay August. Nakaupo ito sa isang monoblock chair at kalapit lang sa kanyang hospital bed yon. Hindi niya makita ang buong mukha nito dahil nakapatong ang ulo nito sa hinihigaan niya habang hawak ang kanyang kaliwang kamay. August, marahan niyang tawag sa binata. Nagising ito. Agad na sinalat ang kanyang muka at tila gusto na lamang maluhan ni Astrid nang magtagpo ang kanilang mga mata. You're awake? Hindi na napigilan ni Astrid ang maiyak. Agad siyang niyakap ng lalaki sa marahang paraan. Everything is okay now, Astrid. Natapos na natin ang grupo ni Gio. Si Gio, ano nangyari sa kanya? He's dead. Bumuntong hininga na lamang si Astrid. Muli siyang tumingin sa binata. Tinignan niya kung may sugat ba ito. I'm fine, Astrid. Ikaw dapat ang mag-ingat. Buti na lamang hindi malalim ang pagkakatama sa'yo ng bala. Ani August na parang sinisermonan pa siya. Bakit mo sinalo yung bala? Ako dapat nakahiga dyan, hindi ikaw. Napanguso na lamang si Astrid dahil parang pinagagalitan nga siya ni August. Ginawa ko yun dahil gusto kita. Dahil sa tingin ko mahal kita. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni August dahil sa ginawa niyang pag-amin. Wala nang rason para itago pa niya ang nararamdaman niya dito. Bahala na. Ano sabi mo? Ayoko na, bingin mo naman August Salazar eh. Pasensya na. Gusto ko lang talaga ulit marinig yung sinabi mo. Ang sabi ko, mahal kita, August Salazar. Nang muling bigkasin ni Astrid ang mga salitang yon, walang sinayang na oras si August. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinalikan siya sa noo. Pagkatapos bumaba ang halik nito sa kanyang labi. Magaang halik lang yon. Tumagal ng ilang minuto ang ganong sitwasyon hanggang sa magpatong ang kanilang noo. Mahal na mahal din kita, Astrid. Walang pagsidla ng kasiyahan ng puso nila. Wala na dapat pang ilihim kung iisa sila ng damdamin. Siguro nga, at nagkamali si Astrid sa pagsali sa grupo ni Gio nang hindi inaalam ang buong sistema nito. Ngunit nagpapasalamat siya dahil natagpuan niya si August. Kung hindi rin siya nahanap ni August, baka habang buhay, nakakulong si Astrid sa isang kasinungalingan. Lumipas ang 2 taon, natapos na ang mga balitang pagkawala ng mga kababaihan. Natapos na rin ang kasamaan ni Giovanni Enriquez. Boss, nahuli na namin si Federico. Kausap ni August sa telepono si Enrico. Nakasalukuyang katatapos lang sa isang misyon. Nagpatuloy ang grupo ni August bilang isang private investigator team. Katulong ng gobyerno sa paghuli ng masasamang tao. Saktong 6:00 na ng hapon, nang dumating si August. Lumabas na siya ng kanyang sasakyan at may ngiti sa labing pumasok sa mansyon. Magandang hapon po, Sir August. Bati ni Emmy. Nakalalabas lang ng kusina.
Where's Astrid? Nasa nursery room po. Bigla po kasi umiyak yung bata. Wala nang sinayang na oras si August. Agad siyang pumunta ng kwarto nila para ibaba ang gamit. Inalis ang suot na coat, saka siya pumunta sa katabing kwarto. Doon niya naabutan si Astrid, na marahang sumasayaw habang nasa bisig nito ang 5 buwan nilang anak. Kamaingay, kakatulog lang niya. Mahinang saad sa kanya ng asawa. Nakinig naman siya dito. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ito mula sa likod at sinandal ng asawa ang katawan kay August. Kumusta ang araw mo? Marahang tanong ni Astrid sa kanya pagkatapos niya itong halikan sa noo. Ayos naman. May natapos na naman kaming misyon. Hindi niya namalaya na pati katawan ni August sumasabay na sa sayaw ni Astrid. Mahina na lang silang natawa sa isa't isa. Sigurado ako masaya na si Sydney. Nakamit mo na hustisya para sa kanya. Muling bumalik sa alaala niya ang pinagdaanan nila. 2 taon na ang nakakalipas. Alam ko masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Kundi dahil sa'yo, hindi ko may bibigay ang hustisya para sa kapatid ko. Sa tingin mo ba kung di ako nanghingi ng barya, magtatagpo ang landas natin? Biglang natawa si August na nagpakunot sa noo niya at sa lubong ang kilay na tumitig sa kanya. Ano naman nakakatawa sa sinabi ko? Wala. Naalala ko lang yung gabi na nanghingi ka ng barya. Hindi man lang sumagi sa isip ko na baka nagpapanggap ka lang. Ang galing kasi ng acting mo. Napanguso na lamang si Astrid sa sinabi ng asawa. Tadhana ang nagdesisyon para pagtagpuin ang landas nating dalawa. Ito nung mangyari tayo ang wakas ng isa't isa. Sabi ni August kay Astrid. Siguro nga tadhana na ang nag-udyok para magtagpo ang landas nila. Kung hindi naawa si August kay Astrid na nagpapanggap lang pala na pulube, siguro hindi pa niya makakamit ang hustisya para sa kapatid. At habang buhay, na nakakulong si Sydney sa isang kasinungalingan. Ngunit tapos na ang lahat. Nakalaya na silang dalawa sa mapait nila nakaraan. Wala nang ibang hiling si August, kundi ang magandang hinaharap. Kasama ang asawa niya at ang anak nilang si Tamara. The end.